Ophelia's POV. Ano sa tingin niyong ginagawa niyo? Sigaw niya ulit sa mga trabahador. Humarap ako sa kanya. Ano pong ginagawa niyo dito? Mahinahong tanong ko sa kanya. She slapped me at napasinghap ang mga tao sa paligid namin. Napahawak naman ako sa pisngi ko dahil nakaramdam ako ng sakit sa lakas ng pagkakasampal niya sa akin. Ako pa talagang tinatanong mo? Nasa pag-aari kita kaya wala kang karapatan tanungin ako. Dahil akin ang mismong lupang kinatatayuan mo ngayon. Nanlilisik ang mga mata niya sa akin. Ganun po ba? Tanong ko rin sa kanya. Matapang ka talaga. Ako mang sasampalin niya ako ulit pero pinigilan kong kamay niya. Hindi po ba sumasakit ang palad niyo sa kakasampal sa akin? At bakit po ba kayo nandito? Gusto niyo po bang pigilan ang paggawa nila sa klinik ko? Tanong ko sa kanya. Talagang binilog mo na ang ulo ng anak ko? At sa tingin mo, hahayaan kitang maitay yung basurang klinik na yan? Galit na bulalas niya. Hindi ko naman to hinihiling sa asawa ko. Siya may gustong gawin ito. At FYI po, hindi ko binibilog ang ulo niya. Dahil gawain niyo yun. Bakit niyo ba pinagkakait sa mga taga dito mga ganitong serbisyo? Ano bang kasalanan ng mga taong nandito para pagkaitay niyo sila? Naiinis na tanong ko sa kanya. Wala kang alam. Opo, wala akong alam at hindi ko rin naman balak na alamin pa. Wala ditong anak niyo kaya makakaalis na kayo dito. Saad ko sa kanya. At sino ka para paalisin ako? Ako po ba? Ako ang asawa ng anak mo. Ang mahal ng anak mo. Nakangiting sagot ko sa kanya. At naniwala ka naman na mahal ka niya? Boba ka? Mahal po niya ako at alam niyo naman po na pinapalayan na niya ako. Pero sa ngayon wala na akong balak na umalis dito. Kasi gusto kong tulungan ng mga taong nandito at iparamdam sa kanila na tao sila at dapat inaalagaan sila. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo tumira dito. May pang-uuyam na sabi niya sa akin. Tingnan din natin kung hanggang kailan mo matitiis na nandito ako. Sabi ko rin sa kanya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Lalo na po kayo. Sa tingin niyo po ba'y matatakot niyo pa rin po si Jandro? Sa tingin niyo po ba'y magagamit niyo pa rin ang anak niyo para takutin siya? Hintayin mong araw na iwan ka ng mga anak mo at maiiwan kang mag-isa na lang dahil deserve mong iwan at ipagpalit kagaya ng ginawa ng daddy nila. Nakangiting sabi ko sa kanya. Nakita kong galit sa mga mata niya. Alam ko na nasaktan ito pero wala na akong pakialam. Hindi ko dapat siya kaawaan dahil wala rin naman siyang awa sa akin at sa mga anak niya. Kung ayaw niyo po na palayasin ko kayo dito, ay huwag niyo sundin ang mga utos sa inyo ng babaeng to. Pananakot niya sa mga trabahador. Senyora, si Senyorito Cyrus pong nagutos sa amin at hindi si Senyorita. Saad ng isang lalaki. Wala akong pakialam. Ako masusunod dito, sabi nito. Pero, kung gusto niyo ng tahimik na buhay ay sundin niyo ako. Wala ka na ba talagang alam kung hindi ang takutin ng mga tao sa paligid mo? Mas lalo niyo lang pinapakitang dinadami yung tao dito sa kalungkutan ng buhay niyo, sabi ko sa kanya. Panahimik ka dyan dahil kasalanan ito ng pamilya mo. Walang kasalanan ng pamilya ko sa'yo dahil lang talagang may kasalanan ay ang asawa mo. Kasalanan ba ng tita ko na baliw sa kanyang asawa mo? Kasalanan ba ng tita ko na naging sunod-sunuran at utu-utong asawa mo? At lalong hindi kasalanan ng tita ko na hindi ka mahal ng asawa mo? Matapang na sabi ko sa kanya. Hindi ako bastos sa mga nakakatanda sa akin pero sa kanya ako nagiging bastos. Dahil sa kanya ay hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kailangan ko maging matapang lalo na kapag siya ang kaharap ko. Dahil hindi niya ako pwedeng apihin na lang. Lalo na ngayon na unti-unti ko nang naintindihan at nalalaman ng lahat. Masyado kang matapang. Ang akala ko talaga isa kang babaeng mahina dahil sa maamo mong mukha. Pero mukhang nagkamali ako. Tandaan mo na hindi ikaw magpapabagsak sa akin. At hindi dahil hinahayaan ka ni Cyrus ay magiging reyna ka na dito. Anak ko pa rin siya at alam kong hindi niya ako kayang suwayin ng mahabang panahon. Sabi niya sa akin at mabilis siyang umalis. Okay ka lang ba? Tanong sa akin ni Tando. Oo naman, nakangiting sagot ko sa kanya. Pasensya na po kayo, nadamay pa po kayo ng dahil sa akin. Sabi ko sa kanila. Wala po kayong kasalanan, senyorita. Katunayan po ay mahigpit na bilin sa amin ni senyorito na kahit na anong mangyari gawin namin ang trabaho namin. Mabuting tao po si Senyorito Cyrus. Malayong malayo po siya sa ina niya. Huwag po kayong mag-alala masyado dahil si Senyorito Cyrus lang ang susundin namin at hindi po kami mapipigilan ng kahit na sino.
Nakangiting sabi nila sa akin. Maraming salamat po, sabi ko sa kanila. Pumasok na ako sa bahay at kasama ko si Alej. Nagsimula na rin ang mga tao sa labas na gumawa. Ako naman ay nag-iisip ng dapat kong iluto para sa kanila. Pero laking pasasalamat ko dahil may mga dumating na karne at mga gulay kaya nakapagluto ako para sa kanila. Nagluto ako ng nilaga at naghanda rin ako ng mango shake para sa kanila. Masaya naman ako dahil nagustuhan nila ito. At nang sumapit ang oras ng merienda, ay gumawa kami ni Aling Sonia ng turon at gulaman. Napakabait mo talaga, Ofelia, kaya hindi ako nagtataka na nagustuhan at minahal ka ni Senyorito. Alam mo ba na masungit lang yan si Senyorito pero mabait siya at may malasakit? Sadyang mahal lang niya ang ina niya kaya hindi niya ito sinusuway. Kwento sa akin ni Aling Sonia. Noong nakilala ko po siya ay napakatahimik lang po niya. Alam niyo po ba noon, kapag kasama ko siya ay pakaramdam ko, ligtas ako. Kaya siguro nasaktan po ako nang nalaman kong nilinlang niya lang ako. Aaminin ko po na galit ako sa kanya. At si tingin ko hindi ko siya kayang patawarin. Pero nagbabago na naman pong nararamdaman ko para sa kanya. Na kahit pigilan ko'y alam ko sa sarili kong mahal ko pa rin siya. Naiiyak na sabi ko sa kanya. At alam ko rin na mahal ka niya. Hindi niya susuwayin ang mami niya kung hindi kanya mahal. Naniniwala kung darating din ang tamang oras para sa inyo. Magiging masaya rin kayo. Nakangiting sabi sa akin ni Aling Sonia. Sana nga po'y dumating ang araw na yon. Dumating na pero pilit mong tinatanggi sa sarili mo, sabi niya sa akin. Lumabas na siya at ako namang naiwan dito sa loob ng bahay. Tinatanong ko ng tuloy ang sarili ko kung panahon na ba para magsimula ulit kami ni Jandro. Biglang sumakit ang ulo ko sa kakaisip ng dapat kong gawin. Kaya pumasok na lang ako sa loob ng kwarto para magbihis ng damit ko. Dahil pinawisan ako sa kusina, hinayaan ko rin si Alej na maglaro sa labas kasama ang ibang mga apo ni Aling Sonia. Habang naghahanap ako ng damit na pwede kong suotin ay nabigla ako dahil may nakita kong pera sa damitan ko. Hindi lang basta pera dahil maraming pera at hindi ko inaasahan na makikita ko nakasama ng pera. Jandro, bakit mo ba ito ginagawa? Ano ba talagang gusto mong gawin ko? Naiiyak na tanong ko, nanginginig ang kamay ko habang dinadampot ko ang phone ko. Nandito ang phone ko at kasama ito ng maraming pera. Nagunahang pumatak ang mga luha ko. Hindi ko alam kung ano bang nangyayari, kung ano bang balak ni Jandro at kung bakit niya ito ginagawa sa akin. May isang pa pala nakaipit sa mga pera kaya dinampot ko rin ito. Isa pala itong sulat kaya dahan-dahan ko itong binuksan. To my beautiful wife. Basa ko sa pinakaunang nakasulat sa card. Love, I'm sorry for hurting you. Wala akong maibigay na paliwanag sa'yo. I'm sorry kung hindi ako naging mabuting asawa sa'yo. Alam ko, naging masama akong asawa sa'yo, love. May kailangan lang akong asikasuhin kaya mawawala ako ng matagal. At kapag bumalik ako, siguro wala ka na dito at nabasa mo na rin itong sulat ko sa'yo. Unang kita ko pa lang sa'yo ay gusto na kita. Alam ko mahirap paniwalaan pero totoong minahal kita. Pero alam ko na hindi mo ko mahal. Masakit man, pero wala akong masisisi ko hindi ang sarili ko. Kung noon nakikita kong saya sa mga mata mo, ngayon naman nakikita kong pagkamuhi sa mga mata mo. Kaya hindi ko na kaya pang makita kang ganito. Love, may iniwan akong pera kasama na rin ang phone mo. Malaya ka makakaalis at bumalik sa pamilya mo. Si Alej ay ibalik mo siya sa mansyon at kay Soraya mo lang siya iiwan. Handa akong harapin ang kasalanan ko sa'yo. Pinapalayan na kita, love. Alam ko hindi ako nararapat sa'yo. Pero hindi ko rin kaya na may mahalin kang iba. Hindi ko hihilingin na patawarin mo ko. Dahil alam ko na hindi ko deserve ang kapatawarang bibigay mo sa akin. Mahal na mahal kita, Ofelia. Jandro. Bigla sumikip ang dibdib ko dahil nasasaktan ako. Talaga palang hahayaan na niya akong lumaya sa kanya. Ganito ba siya magmahal? Kaya ba umalis siya dahil binibigyan niya ako ng time na makaalis? Pero bakit niya papatay yung kliniko dito? Naguguluhan na talaga ako sa kanya. Pinunasan ko mga luha ko, inayos kong pera at ang phone ko. Niligpit ko ito at tinago ko. Kung sa tingin mo iiwan kita, hindi ko gagawin, lalo na ngayon na alam ko na mahal mo ko. Kung kaya mong gawin ang lahat para sa akin ay kaya ko rin gawin ang lahat para sa'yo. Ilalaban ko to hanggat kaya ko. Masaktan naman ako pero choice ko to. Saad ko sa sarili ko. Naghilamos ako para hindi halatang umiyak ako. Lumabas ako at pinuntahan ko si Alej. Umupo ako sa isang tabi at nakangiti ako habang pinapanood ko siya na nakikipaglaro.
Napamahal na sa akin si Alej dahil para sa akin ay anak ko siya. Excited na ako makita na matapos ang klinik ko, pero mas excited ako makita ang mukha ng biyenan ko. Alam ko na lalo siyang magagalit kapag nakita niyang pangalang ilalagay ko. Saktong alas 5 ng hapon ay umalis ng mga trabahador at kami na lang ni Alej ang natira dito sa bahay. Nagluto ako ng hapunan at sabay rin namin itong pinagsaluhan ni Alej. At bago siya matulog ay nagbabasa ako ng storybook sa kanya. Mabilis lang siyang nakatulog kaya tumabi na ako sa kanya. Gusto ko na ring matulog para may lakas na naman ako sa panibagong araw bukas. Nagising ako dahil may kumikiliti sa akin at nang idilat ko mga mata ko ay bumungad sa akin ang gwapong mukha ng anak ko. Nakangiti siya sa akin at tinalikan niya ako sa pisngi. What do you want for breakfast? Nakangiting tanong ko sa kanya. I want omelette and pancakes, mommy. Masayang sagot niya sa akin. Okay. Do you want to help me? Tanong ko sa kanya. Pwede po ba? Kumikisla pa mga matang tanong niya sa akin. Of course po, sabi ko sa kanya. Natuwa naman siya. Medyo dinamihan na namin ang mga ginawa namin para makatikim din ang kasama namin dito. Maaga pa silang nagsimulang magtrabaho, kaya gusto ko rin na hindi sila nagugutom. Pagkatapos ng almusal namin ay gusto ko sanang magikot dito lang sa malapit sa amin. Gusto ko na ako na mismo maghahanap ng mga buntis para ipaalam sa kanila na open ako for consultation at free pa. Baby, sasama ka ba sa akin? Tanong ko kay Alej. Opo, mami. Pero baka mapagod ka kasi maglalakad lang kami. Saad ko sa kanya. Okay lang po ako, mami. Sagot niya sa akin. Okay, kapag pagod ka na, sabihan mo ko. Paalala ko sa kanya. Opo, mami. Nakangiting sagot niya sa akin. 3 kami ang mag-iikot, kasama namin si Aling Sonia. Siya kasi ang mas nakakaalam sa mga daan at kung saan ang mga babaeng buntis. Natawa ako dahil may mga nailista kami. Medyo marami na rin pala mga babaeng nakunan dito, kaya nasaktan ako para sa kanila. Inumin niyo po itong mga gamot at vitamins na binigay ko sa inyo. Pwede rin po kayong pumunta sa bahay para ma-check natin ang heartbeat ni baby. Paalala ko sa isa sa mga buntis na nilista ko. Maraming salamat po, doktora. Iinumin ko po talaga ito para maging malusog kami ni baby. Sagot naman niya sa akin. O sige, mauna na kami. Sige po, ingat po kayo, doktora. Maraming salamat po. Tinanghali na kami kaya mas pinili ko na umuwi na kami. Alam ko na nagugutom na si Alej. Nakakatuwa lang dahil hindi man lang siya nagreklamo sa akin na pagod na siya. Baby, paglaki mo, ano gusto mo maging? Tanong ko sa kanya habang naglalakad kami pa uwi sa bahay. Pangarap ko po na maging katulad ni Daddy. Alam niyo po ba kung bakit? Bakit? Kasi kahit nagtatrabaho siya, hindi niya po ako pinapabayaan. Alam niyo po ba na mula ng baby pa ako si Daddy na nag-alaga sa akin? Kaya si Daddy ang hero ko. Nakangiting sagot niya sa akin. Pero nasan bang mami mo? Gusto niyo po bang malaman ang secret ko, mommy? Tanong niya sa akin. Anong secret? Tungkol po sa akin. Baby, ano ba yung tungkol sa'yo? Hindi ko napigilan ang sarili ko at nagtanong na talaga ako. Na hindi po ako anak ni Monica. Ang buong akala ko po siyang mami ko dahil asawa siya ni Daddy pero nalaman ko po na iba pong tunay kong mami. Totoo bang sinasabi mo? Hindi makapaniwala ang tanong ko sa kanya. Yes po. Narinig ko po mismo sa kanya. Nung sinasaktan niya ako, sinabi po niya sa akin na hindi ko raw siya mami. Dahil pinabayaan na daw po ako ng tunay kong mami. Lalo ako nalungkot para sa kanya. Minsan ay nagugulat na lang ako sa mga sinasabi sa akin ni Alej. Sa edad niya ay marami siyang nalalaman. Alam ba ng daddy mo na alam mo na? Tanong ko sa kanya. Hindi ko po sinasabi sa kanya, mommy. Naalala mo bang sinabi ko sa'yo, let's make a new memories? Hayaan mo na yun. Hindi naman natin alam kung anong rason ng totoo mong mommy. Opo, mommy. Sagot niya sa akin. Napapatanong tuloy ako kung sino kayang totoong mami ni Alej. Bakit niya iniwan ang bata? Kaysa sumakit ang ulo ko sa kakaisip kung sino ba siya, ay hinayaan ko na lang. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. Nakakatuwa lang dahil ang bilis nilang gumawa at magpipintura sila ngayon. Hanggang ngayon din ay hindi pa rin bumabalik si Jandro. Aminado akong namimiss ko na siya. Soraya, pwede ba akong humingi ng favor sa'yo? Tanong ko sa kanya. Ano po yun, ate? Pwede mo bang sabihin kay Jandrong aalis na ako? Utos ko sa kanya. Bakit ate? Nagtatakang tanong sa akin ni Soraya. Please, kahit ngayon lang. Sagot ko sa kanya. Wala siyang nagawa kung hindi sundin ako. Nasa tabi ako ni Soraya, tinawagan niya si Jandro.
Narinig ko malutong niyang mura. Hindi ko alam kung bakit ko ba ito ginagawa kahit ako hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Umuwi na si Soraya at tulog na si Alej. Ako naman ay nakatingin sa kliniko na tapos na ngayon. Gift of Life, Ofelia Fierro Clinic. Ito ang pinalagay ko para lalong magalit sa akin ng senyora nila. Pero napalingon ako bigla dahil may narinig akong ugong ng sasakyan at biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ophelia's POV. Handro? Mahinang bigkas ko sa pangalan niya. Bumilis na naman ang tibok ng puso ko at hindi ko maiwasang hindi ngumiti. Parang may mga paru-paro rin sa loob ng tiyan ko. Nakatayo lang ako at mabilis siyang tumakbo papunta sa akin at niyakap niya ako ng mahigpit. Love, don't leave me. Bulong niya sa tenga ko. Sobrang higpit ng yakap niya sa akin. Akala ko hindi ka na uuwi. Saad ko sa kanya. Pinipigilan ko lang ang sarili ko na umuwi. Pero hindi ko na kayang malayo ka sa akin at hindi ko kakayanin na iwan mo ko. Sabi pa niya habang yakap niya pa rin ako. Bakit ka ba ganyan? Hindi ka ba talaga marunong magsabi ng tunay mong nararamdaman? Madali lang naman yun eh. Naiinis na sabi ko sa kanya. Love, don't leave me please. I love you. I love you so much. Please don't leave me. Pakiusap niya sa akin. Hindi naman talaga ako aalis. Inutusan ko lang si Soraya kasi naman hindi ka pa rin kasi umuwi. Nahiya ng pag-amin ko sa kanya. Namiss mo ba ako? Tanong niya sa akin habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Slight lang. Sagot ko sa kanya sabay iwas ng tingin dahil nahiya ako. Slight lang? Pag-uulit niya sa sagot ko. Bakit ako? Namiss mo ba ako? Tanong ko rin sa kanya. Oo, namiss kita. Sagot na lalo nagpabilis sa tibok ng puso ko. Hindi ako tumitingin sa kanya pero ramdam ko na nakatingin siya sa akin. Tahimik ako at ganun din siya sa akin. Nakatagilid ako sa kanya at sinisikap ko na hindi tumingin sa kanya kahit na hinawakan niyang kamay ko hindi ako lumingon. Pasok na tayo sa loob. Alam kong pagod ka sa biyahe. Sabi ko sa kanya pero wrong move ako. Dahil nang lumingon na ako sa kanya, nagulat ako dahil naglapat ang labi niya sa labi ko. Kaya itong puso ko'y nagwawala na naman sa loob ng dibdib ko. Para akong first timer dahil hindi man lang ako gumagalaw. Hanggang sa nagsimulang gumalaw ang labi niya, pumikit ako tinayaan ko siyang halikan ako. I kissed him back at pinulupot ko mga kamay ko sa laeg niya. I miss you so much love. Bulong niya sa akin. I love you. Biglang sabi ko sa kanyang kinagulat niya. You love me? Nauutal na tanong niya sa akin na para bang hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Opo, mahal kita Cyrus Alejandro Sandoval. Nakangiting sagot ko sa kanya. Hindi ko na kayang itago pa dahil totoong mahal ko siya. Araw-araw pa siyang namimiss at ngayon na umuwi siya yung magpapabebe pa ba ako? Gusto ko rin na magkaroon kami ng buong pamilya kasama si Alej. But you hate me. Malungkot na tanong niya sa akin. Yes, I hate you but I love you. And I can do both if okay lang sa'yo. Nakangiting sabi ko sa kanya. I love you so much love. Malambing na sabi niya sa akin na tinalikan niya ako sa labi at tinugon ko ito ng buong puso. Binuhat niya ako papasok sa loob ng bahay habang hindi naghihiwalay ang mga labi namin. Tumigil lang kami dahil sinilip namin si Alej. Nakahinga naman kami ng maluwag dahil tulog na tulog to. Love, matulog na tayo. Alam kong pagod ka sa biyahe. Sabi ko sa kanya. Kahit na ang totoo ay ibang sinasabi ng katawan ko. I'm fine love. Sagot niya sa akin. Pero shh, ikaw ang pahinga ko. Maybe I'm tired pero pagdating sa'yo marami akong inipong energy. Nakangiting sabi niya sa akin. Ikaw ang bahala. Nakangiting sabi ko sa kanya. Siniil niya ako ng isang mapusok na halik na siya namang tinagon ko pero bigla ko siyang tinapik para tumigil sa paghalik sa akin. Love, not here, sabi ko sa kanya dahil baka makita kami ni Alej kapag nagising ito bigla. Okay love, nakangiting sagot niya sa akin at binuhat niya ako palabas sa silid namin. Maingat niya akong pinahiga sa couch, ngayon ko lang nalaman na multifunctional pala ang couch dito. Dahil naging higaan na ito ngayon, nakabukas ang ilaw kaya naglakad siya para patayin ito at binuhay niya ang lampshade na nasa itaas na maliit na table. Nakatingin lang ako sa kanya habang dahan-dahan niyang tinatanggal ang suot niyang suit. Sobrang tikas at gwapo niya talaga. Alam ko na kahit sinong babae talagang mahuhumaling sa kanya. Pero simula ngayon ay akin lang siya at gagawin kong lahat para ako lang ang titingnan niya at para hindi na siya lumingon sa iba pang babae. Napalunok ako na dumakon tingin ko sa galit niyang sandata. He is huge and long. Kaya tuwing inaangkin niya ako ay talagang nananakit ang katawan ko kinabukasan. Biglang uminit ang pakiramdam ko. Napungi ang mga mata niya na talaga namang bumagay sa kanya habang nakatingin sa akin. He licked his lower lips.
Habang nakatingin sa akin, gumapang siya papunta sa akin. He gently kissed my skin. Bawat nadadaanan na labi niya ay hindi niya pinapalampas. Kakaibang handrong lumaangkin sa akin. Ramdam kong pag-iingat niya ngayon. Love, I want to feel you now. Baka kasi magising si Alex na wala ako sa tabi niya. Sabi ko sa kanya, okay love. Napaungol ako dahil ramdam na ramdam ko siya sa loob ko. Love, I'm near. Sabi niya sa akin at mas lalong bumilis ang bawat galaw niya. Handro, I'm also near. Panabay naming ungol na pareho naming narating ang sukdulan at naramdaman kong mainit niyang katas na pumuno sa sinapupunan ko. Hindi man lang kami lumagpas sa 3 minuto dahil na rin siguro sa pareho kaming sabik si isa't isa. I love you, love. Malambing na sabi niya sa akin. I love you too, love. Sagot ko rin sa kanya. Can I move again? Biglang tanong niya sa akin. He is still hard and ready for round 2. Ngumiti ako sa kanya bilang sagot. He started to move gently hanggang sa naging aggressive na naman siya. He is not handro kung hindi siya aggressive and wild. At gusto ko naman kapag nagiging mara siya sa akin. Hindi ko alam pero mas lalo ako nagiinit kapag ramdam ko na nanggigigil siya sa akin. Nung bagong kasal pa lang kami, halos lahat ng posisyon ay ginagawa namin. Handro, that's right love, scream my name. Utos niya sa akin. Baka magising si Alex. Sad ko sa kanya dahil bigla kong naalala na may bata pala kaming kasama dito. Ophelia, I love you so much. Aniya habang dinidiinan ang bawat galaw niya sa loob ko. Ilang ulos pang ginawa niya tuluyan naming narating ang ikalawang paraiso. Hindi ko alam pero biglang bumigat ang talukap ng mga mata ko. Pero bago ako pumikit ay inisip ko na sana hindi ito panaginip. Na sana pagising ko bukas ay nasa tabi ko pa rin siya. Dahil sa pagmamahal na nararamdaman ni Ophelia kay Handro, eto na kaya ang simula ng maganda nilang pagsasama? Anong gagawin ng ina ni Handro para mapasakitan si Ophelia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.